Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Wala akong boses. Okay. Lakasan mo dyan. Magandang hapon po at tanghali po sa inyong lahat. At syempre ito po ang inyong likod, Fenny Codemus, para sa ating balitang halian. Sa ulo ng mga balita, Pinoy sugatan. 7 pang nawawala sa Hamas attack sa Israel. Long-term rice supply stability isinulong sa Kongreso. Bodega owner na nagasamsam ng 3.6 billion shabu sa Pampanga, ipinatatawag sa Kamara. Props na baril kayangan ng certificate to transport ayon sa PNP. Libreng sakay sa bus, jeep, balik sa Nobyembre. Oh, ganda. Big time rollback petrolyo, ratsada po ngayon. Malaking tigil pasada, ikinasa ng grupong Manibela. Construction ng bike lane sa Quezon City, aarangkada na. Sa ating mga balita, isang Pinoy ang kumpirmadong sugatan, habang 7 pa ang nawawala kasunod ng naganap na pag-atake ng Palestinian terrorist group sa Hamas sa Israel nitong Sabado. Bagong Pilipinas ngayon. Bagong Pilipinas ngayon, public briefing, kinilala ni Overseas Workers Welfare Administration Deputy Administrator Arnel Ignacio ang nasugatan na si Joey Pasulingan. At tinama ito ng bala. Sa bagong isang Pinoy naman ang nahirapan na huminga o nasuffocate matapos sunugin ng mga terorista ang bahay nito at ng kanyang employer. Inilabas din ni Ignacio ang pangalan ng ilang mga Pinoy na unaccounted for o nawawala pa rin sa Israel na sina Grace Cabrera, Shelly Morillo, Norlin Babadilla, Galinor Leandro at Pacheco, Leonardo Pacheco at Loreto Alacrer. Dalawa niya sa mga ito magkasamang nagtatrabaho sa isang farm, habang 3 pa ay hiwa-hiwalay na lugar naman nagtatrabaho. Samantala natagpuan naman sina Loretta de Costa, Buena Benzol at Marilyn Magana. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Sans Leo Kakdak, nasa maayos na kondisyon ang mga naturang Pinoy na nadaplisan umano ng bala sa braso at nilapatan na ng lunas sa pagamutan. Sa paglilinaw naman ni Kakdak, hindi na nila iniisip na napahamak ang mga nawawala at sa halip ay maaari aniyang nasa isang safe room o ligtas na tahanan na malapit sa kanilang pinagtatrabahuhan at hindi sa lugar na kung saan sila ay unang narehistro. Hindi naman inalis na Israel Consul General at Deputy Chief of Mission Anthony Mandap ang posibilidad na maraming Pinoy ang nasugatan sa pagsalakay ng Hamas, habang wala pang iniulat na nasawi sa tinatayang 30,000 Pinoy na nasa naturang bansa.
Patuloy rin umanong inaalam ng mga otoridad ang ilan na may mga Pinoy na kabilang sa hostage ng teroristang Hamas. Kasabay nito, sinabi ni DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs na si Eduardo De Vega na patuloy nilang inaalam ang ibinahagi ng Israel-based OFW na 8 Pilipino ang nawawala pa. Ayon kay De Vega, may posibilidad na ang mga nawawalang Pinoy ay hindi lang makontak dahil naiwan o nawala ang kanilang mga telepono dahil sa pagmamadali sa pag-evacuate ng biglang umatake ang Hamas. Nilinaw naman ni Mandap na wala pang plano kung ililikas ang mga Pinoy sa Israel dahil sa ngayon, nananatili pa sila sa kanilang mga bahay at bomb shelters. Huli namang nagbukas ng operasyon ang Philippine Embassy sa Tel Aviv itong Lunes at pinayuhan ang sinumang Pilipino na may pangangailangan na tumawag sa mga number. Kung makita po ninyo, telephone number, ayan, positive 972-544-661-188. Nakuha natin ng bigas. Patuloy namang isinasaalang sinusulong ng Kamara ang pagpapaigting sa agricultural infrastructure upang makopo ng bansa ang pagkakaroon ng long-term rice supply stability at food security sa bansa. Sinabi ni House Appropriation Chair at ako, Bicol Party List Representative Elizalde Co, na sa tulong ng pamunuan ni House Speaker Martin Romualdez ay magkakaroon ng pagpupulong sa major rice stakeholders upang malinawan ang Kongreso ang mahalagang fundamental facilities at sistema para sa tagumpay ng mga programa ng pamahalaan sa agricultural sector. Samantala, nagpahayag din si House Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe ng mga paraan upang mapabuti ang rice production sa bansa at matiyak na may sapat na abot kayang masustansyang pagkain ang mamamayang Pinoy. Ilan sa tampok sa talakayan ng strategies at karanasan ng mga magsasaka ng Nueva Ecija sa rice production, ang lalawigan ang kinikilalang rice granary ng Pilipinas. Ayon kay Nueva Ecija Governor Aurelio Umali na ang crucial structure ng kanilang sistema ay ang pagkakaroon ng rice silos na may malaking tulong sa pag-ani ng palay sa lalawigan. Dahil sa silos, ang palay ay hindi na kailangang ibilad sa kalsada. Okay yun ah. Bukod sa iwas ito sa post-harvest losses, dahil ang pasilidad ay nagmamantine o nagme-maintain ng magandang kalidad ng butil. Samantala, minungkahi ni Ko na busisiin ang agricultural product mula sa pinagmulan nito para mawala na ang mga tiwaling negosyante at mga kotong na nagpapahirap sa ating mga magsasaka. Higit din anyang mapapaganda ang kabuhayan ng mga magsasaka kung ang produktong ani nila ay direktang bibilhin ng ating gobyerno. Ipinatawag ng House Committee on Dangerous Drug ang may-ari ng bodega na kumpiskahan ng 530 kilos ng shabu at nagkakahalaga ng 3.6 billion pesos sa raid sa Mexico, Pampanga kamakailan. Sa pagdinig ng committee ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, chairman ng panel, sa isang issue na bultong-bulto o bulto-bulto ang nasamsam na droga. Kinuwestiyon ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel si dating Mexico, Pampanga Mayor Teddy Tumang kung bakit wala itong alam sa kalakalan
ng droga sa kanyang bayan kung saan 2 beses na malalaking operasyon laban sa illegal na droga ang nailunsad sa naturang lugar. Ang naturang bodega ay nabili umano ng isang Mr. Willie Ong at lumilitaw na rin sa tumang na si Tumang ang nag-aproba ng building permit na kung saan nakumpiska ang bulto-bultong shabu. Ipinatawag din ng komite si Subic Bay Metropolitan Authority Chairman at Administrator Jonathan Tan. Si Ong ay isang negosyante mula sa Nueva Ecija, habang si Gomez ay dating empleyado ni Tumang na dinismiss ng ombudsman kaugnay ng kasong graft. Samantala, kailangan ng certificate to transport mula sa Commission on Election ng mga props na baril na entertainment industry. Nakasaad sa advisory na inilabas ni PNP Firearms and Explosive Office, Acting Chief Police Brigadier General Roger Quezada na maliwanag na tanging props lamang ang mga ginagamit sa mga pelikula o teleserye. Sakop nitong airsoft or air gun at iba pang mga replika ng baril na ginagamit ng props sa theatrical, play at entertainment industry. Base sa COMELEC Resolution Number 10905, apektado ang nationwide gun ban simula Agosto 28, kasabay naman ang pagsisimula ng election period para sa barangay at sangguniang kabataan election. Ito ay gaganapin sa Oktubre. Dagdag ng PNP, kukumpiskahin ang mga props na baril ng walang permit. Ayan, kailangan din pala may permit. Muling ibabalik ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ang LTFRB, ang libreng sakay sa ilalim ng Service Contracting System ng pamahalaan mula sa November 1 sa Metro Manila. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis, bukod sa dati nang ipatutupad ng libre sakay sa EDSA carousel bus, ibabalik na rin ang libreng sakay sa jeepneys. Wow, galing ha! Ang libreng sakay na sinisimulan sa November 1 ay tatagal hanggang katapusan ng taong 2023. Ito'y anya dahil sa naipalabas ng DOTR ang 1.3 bilyong pesos na pondo ng pamahalaan para sa pagpapatuloy ng naturang programa. At ituloy anyo ay pamaskong handog ng pamahalaan sa riding public. Oh, ganda yan. Okay, big time rollback naman sa petrolyo. Raratsyada ngayong araw na ito. Sasalubong sa mga motorista ngayong Martes ang malaking rollback sa presyo ng petrolyo. Makaraang kumpirmahin ng mga company ng langis sa bansa ang pagbaba aabot. Gandang balita po ito. Higit 3 piso kada litro. O di dapat bababa na rin pamasahe. Nag-anunsyo na ang Pilipinas Shell at Sea Oil na pagtapya sa presyo ng kanilang gasolina. 3 pesos and 5 centavos. Kada litro, ibababa ng 3 piso kada litro ang presyo ng kerosene. Habang may pagbaba na rin sa diesel, natatapyasan naman ng 2 pesos and 45 centavos kada litro. Parehong halaga ng gasolina at diesel din ang ibababa ng Petrogas at Clean Fuel sa kanilang anunsyo, habang wala silang ibinibentang kerosene. Samantala, eto naman, nagkasa naman ng malawakang tigil pasada ang mahigit 200,000 miyembro ng transport group na manibela sa darating na Lunes, October 16. Bakit na naman? Sa ginanap na media briefing, sinabi ni Manibela President Mar Balbuena na sa araw ng tigil pasada ay lulusubin ng kanilang hanay ang tanggapan ng LTFRB, DOTR, at maging ang Malacanang upang isambulat ang korupsyon sa LTFRB. Kinuwestiyon din ni Balbuena kung bakit sila inatasan ng LTFRB na hanggang December 31 ngayong taon na lamang
mag-ooperate ang kanilang hanay at hindi nabibigyan ng permit ng kanilang tanggapan. Gayong may mga prangkisa naman ang mga ito. Permit to operate. Hinala ni Balbuena na hindi isa sila sa hanay ng transportasyon na pumupuna sa kamalian ng LTFRB. Kaya't sila ay ginigipit at pinag-iinitan ngayon ng ahensya. Nakatakda naman magsampa ng kaso ang Manibela at si Tumbado sa ombudsman kaugnay ng anomalya sa LTFRB. Formal namang sinimulan kahapon ang konstruksyon ng mga bike lanes sa mga lansangan sa Quezon City. Mismo ang Department of Transportation ng namuno na si Secretary Jaime Bautista at Mayor Joy Belmonte ang nanguna sa groundbreaking ceremony para sa naturang proyekto. Nabatid ang naturang bike lane ay ilalagay sa piling lugar sa elliptical road at Commonwealth. Target ng DOTR na makumpleto ang naturang active transport project sa unang bahagi ng 2024 at inaasahang pakikinabangan ng halos 3 milyong constituent ng Quezon City. Yan ang ating mga balita sa araw na ito. Muli tayo magpaalala sa ating himpilan. Nagsimula sa isang pangarap. Ika'y tutulungang ibahin ang buhay na nakasanayan. Parang 24 months ka na sa pag-ibig. May panghulog na ako sa motor. Bagong motor. Gagawa ng hakbang para mapaghandaan ng forever. Ka ha? At harapin ang bukas nang may maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Paano nga ba magmahal? Pwedeng palarigalo. Pwedeng tumutula. Pwedeng nanunuyo. Pero ako, paglilingkuran kita tulad ng pag-ibig. Iba ang lingkod pag-ibig. Tanggap ang lahat. Walang judgment. Pinahahalagahan ka. Maalaga din. Just like me. Laging handa. Honest. Walang tinatago. At walang kwento o tanong na palalampasin. Oh, di ba? Parehong-pareho. Ganyan ang lingkod pag-ibig. Paano nga ba magmahal? Pag-ibig, naglilingkod ng tapat at totoo. Okay, balik tayo sa ating programa and of course Marso Dizzy Ray, Freddy Ray. This coming Friday, October 13, magkakaroon po tayo uli ng FGD. Sama kayo dyan, Marso, ha? Dizzy. Good morning po, Ma'am Pe. Shout out from Kuwait Naval Base. Shout out din po sa lahat ng members, concerned citizen of Infanta, Pangasinan Plus, CCIP Plus, Makabagong Sambales, Tiang Bayan ng Candelaria. Yan. Bangon, sabi ito, bangon, saan ba tayo? Makabagong Sambales, Luntiang Bayan ng Candelaria.
Bangon-bangon ka po. Yan. At syempre, mabuhay po kayong lahat dyan. Check mo nga. Okay, balik tayo sa ating trabaho patrol. Tingnan mo nga to. Okay. Yung pong telephone number na nandyan ay isa sa telepono na yan ay pwede kayong tumawag sa ating embassy. Lagyan mo doon ng dapat Israel. Doon sa Tel Aviv yata. Ito kung nagkakamay. Sulat mo yan. Okay, at takuha natin ang ating trabaho patrol. Okay, ang iQuest urgent hiring ng kanilang client ay Qatar. 10 baging machine operator. Ayan. Ito po ay sa bansang Qatar. Okay, next task mo. iQuest. Yan, iQuest. Ayan. Ang employer nito ay si Alfred Talki Logistics Services Qatar LLC. Monthly salary po natin ay Qatari Riyal 2,000. It's negotiable pa, di ba? Standard qualification, smooth operation of PVC production and installation lines. At least 3 years experience with relevant work. Polyestizer, machine operator, knowledge in a big bag machine and belt throwers machine. Familiar with industry standard of multinational companies in terms of safety, quality, and productivity. Apply kayo. Pag mag-apply po kayo, kailangan nyo ng updated resume, valid passport, NBA clearance, taas mo, employment certificate, training certificate, ayan. At of course, the PSA birth certificate. At info sheet po kayo po ay ex-abroad. So, ito po, tingnan nyo pong mabuti. Apply now, scan QR code. Nandun po. Ayan. Scan po ninyo yan at doon po kayo mag-a-apply. Okay? Ayan. Ang iQuest po ay matatagpuan sa Maynila sa 1679 A. Mabini, corner Malbar Street, Malate, Manila, na may telephone number. Ayan po, 852-18053. Ayan. Ito po ay matatagpuan sa Unit 302 hanggang 305, 410, Bareb Mansion, Mabini, corner Malbar Street, Malate, Manila. Okay? Yan po ating trabaho patrol ngayon. Okay, andito naman tayo uli sa ating programa. Wala ba tayo? Ha? Okay, let's have an update regarding sa pangalawang araw ng pangyayari sa ating sa Israel versus Hamas. Day 2 of Israel-Palestinian conflict escalation. Ang sinasabi ng Israel, ito yung pagganti naman nila. Diba? They are all under siege ngayon sa Palestinian. Meron tayong nakita at napanood kaninang umaga yung tungkol doon sa yung mga namatay ng mga kababayan ng mga Israelites, yung mga taga-Israel ay nagmo-mourn sila, parang biglang may sumabog sa kanya, takbuhan uli sila. Ito.
sabi nga ng ating pamahalaan, dun sa ating mga kababayan naman na wag munang magsisipaglabas sa kanilang mga shelter, lalo na dun sa kanilang bomb shelter. Hindi. احسنوا اطفال يبعدوك احسنوا اطفال احسنوا اطفال המלחמה הזאת תיקח זמן. היא תהיה קשה. ימים מאתגרים עוד לפנינו. Okay, yan po ang kabuuan naman ang nangyayari ngayon sa ating Ito, ang mga telepono, tama ba spelling yung Israel mo? Israel telephone number ng ating embahada doon ay ang number positive 972-544-661-188. Ayan. Yan po yung ating mga kababayan. Pwede dyan tumawag sa positive 972-544-661-188. At para sa ating kapirahan, tingnan nga natin magkano ba ang palit ng pera sa ngayon bago tayo magtapos ng ating programa. Okay, ang ating kapirahan sa araw na ito ay 56.87. Ayan, 56 pesos and 87 centavos. Euro ay 60 pesos and 13 centavos. Samantalang 69 pesos and 64 centavos ang British pound. Ang ating Australian dollar ay nasa 36.53 centavos. Canadian dollar is 41 pesos and 90 centavos. Singapore dollar is 41 pesos and 69 centavos. Swiss franc is 62 pesos and 81 centavos. Habang ang Malaysian ringgit is 12 pesos po. Ang Japanese yen ay tumataas siya. 0.3829. Yan ang kabuuan ng ating balitang halian sa araw na ito. Tandaan po ninyo, kapag may naapi, may kakampi, dito lang sa ating Kakampi Online.